I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello, hello! Sa mga Marcos Lady supporters, meron tayong upload videos, updates. Ayan. Siguro naman kilala nyo ito si Atty. Kapunan, ano? O ayan, ang abogado ni Atong Ang. Bakit? Ayan mga bes, basahin po natin para kompleto, detalyado. Sabi dito, Lorna Kapunan kumalas bilang abogado ni Atong Ang OM-GOS. Today is July 14, 2025. Ayan na nga ang sinasabi natin mga kababayan. No, kahapon po pinablis, ngayon lang natin nakita. Aha. Sabi dito, kumalas na umano bilang defense lawyer ng negosyante si Atong Ang, si Atty. Lorna Kapunan OM-GOS. Palagay ko si attorney nakakaramdam na siya ng pagkatalo, tagilid ang kanyang ipagtatanggol na kliyente na si Atong Ang. Guys, malakas ang ebidensya kung napapanood niyo yung isiniwalat ni Totoy, talaga namang masyadong credible ang kanyang yung mga sinasabi niya. Talagang kompleto, walang habas, walang kopya, walang binabasa. Alam na alam niya no? Kaya alam niya ang nangyayari kasi matagal niyang nakasama si Atong Ang at siya ang pinagkatiwalaan and goes. Mag-focus na raw si Kapunan sa impeachment trial habang ang bagong abogado ni Ang ay ang Rondain and Menjola Law Firm. Nako, walang magaling na abogado sa matibay na ebidensya mga kababayan. Yan ang pagkatandaan nyo. Balik-balik ta rin nyo man ang mundo. Pag matibay ang ebidensya, sigurado, kulong. Kabilang si Kapunan sa mga private prosecutor na makikipagtulungan sa prosecutor team ng House of Representatives sa impeachment trial sa Senado. Ni Vice President Sara Duterte. Kasama po kasi dyan Si Kapunan ang nagsilbing abogado ni Ang kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Tinuturing na mastermind sa mga missing sabungero si Ang batay sa isinawalat na dati niyang tauhan na si Julie Patidungan alias Totoy OM-GOS. Ang masaklap dito mga kababayan, pag itong mga pulis na nasa ngayon, 'di ba? Kumbaga nasa kustodiya ng PNP. Nako, 15 ba 'yon? 15. Tapos may madadagdagan pa. Pag itong mga pulis ay nagsalita, nako, sinasabi ko sa inyo, tapos na ang maliligayang araw ni ating Ang. Totoo 'yun. Trust me guys, kaya nga isa sa mga dahilan yan kung bakit kumalas yan si Atty. Kapunan, kasi abogado yan, alam na alam niya ang maaring mangyayari. Buti pa ito, kasi nakakaramdam niya at nakikita niya na mali yung ipagtatanggol niya. Yung iba dyan, kahit sabihin mo mali, ginagawa nilang tama, hindi naman lahat, no? So, maganda ito, mga kababayan, good move ito, no, para kay tawag dito kay Atty. Kapunan OM-GOS. Ayan na nga sinasabi natin. Guys, ang komento nyo dito, ayan, maganda yan madam. Sabi daw nila mga kababayan, hindi daw kayang banggain si Atong Ang. Talaga ba? Talaga lang Mula sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sabungero, parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing sabungero, si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang matapos mapagkamalang sangkot sa panchochope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs,
Ayan, sila yung gumaganap ng mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila. Like, yung mga ambush na yan. Di ba, nung panahon na yun, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Yun, sila yun. Sila yung gumagawa niyan. So, sabi natin sir, yung ginagawa ng mga operatiba na ito, kumbaga, hindi siya entirely legal. Medyo off the record yung ginagawa na parang. Mas maraming off the record. Dating master agent ng isabong operasyon si Manggia. Kwento niya, mismong ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam na ang kanyang dating boss, ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Nag-usap kami. So, ang buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna. Kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na raw ba ako dun sa mga umambo sa akin. Sabi ko meron. Sabi ko nga mga pulis. Sabi ko oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko yun ang hindi ko alam. Yun, sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpaambo sa akin. So nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yung agad ang una kong tinanong sa kanya, anong kasalanan ko? Ba't ako'y pa-ambush? Paglalahad ni Manggiat, bigla umano siyang nasama sa High Valley Targets noong 2021. Ito yung listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa illegal na droga. Depensa niya, wala siyang kinalaman dito at pauna nang natanggal ang kanyang pangalan sa listahan. Kaya laking gulat niya nang malamang muli pala itong ibinalik isang araw matapos maganap ang pag-ambush sa kanya. And then after nung ambush sa akin, tinawagan ako nung opisyal na tumulong sa akin para matanggal yung pangalan ko sa HBT. Tinanong niya ako, ano nangyari? Sabi ko, sir, eto na-ambush. Sino daw suspect ko? Sabi ko, yung mga dati pa rin, sir. O di ba wala na naman yung pangalan mo sa HBT? Sabi ko, oo nga, sir. So, ginawa niya, binerify niya ulit. So, nung day na ma-ambush ako, kinabukasan, ibinalik yung pangalan ko sa HBT. Ani Manggiat, hindi umano pumasok sa kanyang isip na si Ang ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. Tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So, sinabi ko mga pulis. Sabi niya, sino? So, sinabi ko isa-isa sa kanya. At then sinabi niya, oh, tama, yan nga yung mga umambush sa'yo. Yan din yung mga nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Una nang inilahad ni Justice Secretary Boying Remulla sa Bilinary News Channel na intertwined ang missing sabongeros sa mga patayang naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni Manggiat sa news team na kilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Pero daragdagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel. Oras na magsampa siya ng kanyang official complaint sa NAPOLCOM sa susunod na linggo. Oh guys, narinig nyo yon? Sabi sa inyo ha? Nadadagdagan ang mga witness, ha? Sa mga nawawalang sabungero. O sabi nila, hindi daw kayang banggain si Atong Ang. Talaga lang, ha? Talaga. Sino bang mas mataas? Ang Pangulo o si Atong Ang? Natural. Walang magagawa si Atong Ang pag ang Pangulo magsalita na ipupursige yung kaso. Imbestigahan ng mabuti. Kaya, ayan, may kalalagyan talaga siya. Kung noon, medyo kampante siya sa panahon ni dating Pangulong Digong, pues, ibahin niya ang ngayon, mga kababayan. Kasi sabi nga nila, kasi malakas ang impluwensya nito at maraming grupo ay sos Marios. Ano ba naman ang laban mo pag ang kapulisan ng kumilos o yung mga ibang pulis nga nasa kustodiya na, kumbaga na ay yung mga nababanggit na talagang sila ang gumagawa, sangkot dito sa nawawalang sabungero. Pag yung mga pulis na yan ang nagsalita, tapos na ang maliligayang araw ni Atong Ang, maniwala kayo sa akin. Di ba? Lalo na si PNP Chief General Torre. Nako po, lagot kayo. Combination with Secretary Remulla, wala na. Goodbye Philippines na lang kayo. Sabi ko nga hindi nyo kakayanin
ang nakaupo sa Malacanang. Tahimik lang yan, pero mabangis at dangerous move ang galaw niya. Sinasabi ko sa inyo. Bakit? Si Kibuloy, ma-influensya yan ngayon, makikita nyo, nabigyan ng hustisya yung mga niargabyado niya under the Marcos administration. Yung mga namatay sa mga EJK, yung mga namatay sa panahon ni Digong nung siya ay mayor pa. Yung mga tinatapon dyan sa laod, sa quarry na sinasabi ni Mr. Matubato, ni Las Cañas. Ngayon, lumilinaw at nakikita, mabibigyan ng hustisya ang mga namatayan sa panganahon na ni dating Pangulong Digong sa EJK na yan. Di ba? Ngayon, nasaan? Nandoon sa Dahik. Ma-influence ang tao yan Maraming koneksyon yan si dating Pangulong Digong. Bakit? Hindi niya kayang banggain ang kasalukuyang administration. Kaya ang ginawa nila ngayon, sinisiraan nila ang Pangulo at ang pamahalaan dahil dyan. Pero hindi pa rin. Bakit kanyo? Ang ginagawa ng Pangulong Marcos Jr., batas ang pinapairal. Pag batas kasi, walang sinasanto yan. Pag ikaw ay magaling mamuno, walang pabor-pabor sa mga taong kakilala mo. Yan si PBBM. Ayaw niya ng pabor-pabor. Kahit kaibigan niya pa yan. Pag nagkasala ka, utas ka sa batas. Ganyan dapat ang leader, magaling. Diba? Hindi yung usong pabor-pabor. Ito, real talk ako. Si Digong, tingnan mo, pinabawran niya si Kibuloy. Alam po natin ang kaso niya sa Amerika pa. Anong nangyari? Kinandong niya. Walang nangyari. Yun ang tinatawag kong pabor. Kasi best friend. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., walang best friend. Di ba? Tulad na lang yan ni dating gobernador. Si Gobernador Digamo na pinaslang. Sinong may salarin? Si Tebes. Tumakas. May nagawa pa si Tebes? Ma-influensya din yan. Milyonaryo din yan. May nagawa ba siya? Nahuli mismo doon sa doon sa bansang pinagtaguan niya sa Timor-Leste. Bakit? Kayo naman. Asian Summit, mga kababayan. Nagkita ang Pangulo at saka yung pinaka-pinuno ng Timor-Leste. Nag-usap silang dalawa. Kinabukasan, yan na po ang balita. Hinuli si Tebes, agay. After a days, pinauwi sa Pilipinas. Dito, kulong. Hindi nyo kaya ang bangis ni Pangulong Marcos Jr. Tahimik nga yan tingnan nyo. Masasabi natin siguro, yung pag-uusap nila ni, yung pinuno ng Timor-Leste. Yung araw na yon sa Asian Summit. Kinabukasan nahuli si Tebes. PBBM pa. Hindi nyo pa kilala ang buong pagkatao niya. Super bait yan, yung taong yan. As in, napakabait niyan. Pagdating sa pagtulong sa mamamayang Pilipino, may malasakit yan talaga. The best ang kanyang pamumuno. Pero pagdating sa mga criminality, mga nasasangkot, wala siyang patawad dyan. Hindi pwede pabor-pabor. Kulong ka. Ngayon, tapos ito, si Atong Ang, na sinasabi nyo, tigasin, hindi kayang banggain. Let's see. Tingnan natin kung hanggang saan kaya niya. Ayan na nga, Sabi ko sa inyo Kaya yan, nag-resign si Kapunan dahil alam niya tagilid siya Matatalo siya talaga. Well, actually, mga kababayan, lagi natin tandaan, buhay ang inutang mo. Buhay din ang kapalit. Mayroon tayong Panginoon na nakatingin sa atin. Yan ang pakatandaan nyo. Hindi magtatagumpay ang gumawa ng kasamaan. Pero para kay Atong Ang, dapat lang pagbayaran niya yung mga pinagagawa niyang katarantaduhan sa bansang ito. Dapat nga isa pa, dapat usisain ang buong pagkataon niyan kung siya ba'y talaga'y Pilipino. Totoo yun. Kaya nga guys, excited ito. Dahil sa mga na-recover na buto, na kung saan ngayon, pinapalabas ng mga DDS, tanim buto daw, tanim sako. Wow. Utak talaga nila, Napaka-simple arithmetic, hindi pa nila nakukuha. Tanim sako, bago-bago daw. Di ba pwedeng yung sako na sinasabi ng bilyonaryo?
Ayon sa ulat, siyempre ang sako, matagal na doon naka-stack yan, medyo may pagkarupok. Natural, magdala sila ng sako para paglagyan ng matibay na sako para iangat. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Oh. Puro fake news ang mga DDS. Oh, dahil nasasangkot ang war on drugs ni dating Pangulong Digong. Siyempre, pag yung mga pulis na nagsalita yan ng buong katotohanan, tapos na ang maliligayang araw nyo talaga. Oh, kaya yun mga bes, talaga namang exciting ito. Abangan po natin ang karagdagan ng mga investigasyon tungkol dito sa nakuhang buto, no? Oh, ang masakat dito, sabi ni Secretary DOJ, yung mga sabungero daw dinadala doon sa isang lugar, buhay pa, doon na pinatay. Ang sakit ng puso pag isang sa pamilya mo gano'n ang ginawa. Tapos pag doon daw kinitil, tapos ihuhulog nila doon sa Taal Lake, nilalagyan ng pabigat. Kung totoo yung sinabi na sinunog muna tapos itinapon, Jesus Mariosip. Lagi nyo tandaan mga kababayan, mayroon tayong Diyos na nakatingin sa atin. Wala tayong ligtas. Nakikita nyo kung gumagawa tayo ng tama at mali. Kaya para sa atin, siyempre gagawa tayo ng tama na aayon sa salita ng Diyos, guys. Kasi pag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, more blessing po yan. Pag gumawa ka ng kasamaan, siyempre consequence, karma yan. May kaparusahan yan. Time will come. Saan ka pupunta? Either sementeryo o doon sa kulungan. Siyempre, dahil sa katandaan mo, mamatay ka na lang. Ilibing ka sa sementeryo or habang buhay ka doon sa kulungan. Kaya, well, God is good all the time. At marami pa yan, mga kababayan. Susundan natin itong issue na ito. At sinabi may mas malaking mga tao na kilala. Di ba? Yung mga batugan diyan, baka sangkot sila. Agay. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Beyo. At tumatanggap daw siya ng tunggong. Si Batorle. So yun mga besyo. See you again on my next upload. Bye. Yan babos. God bless Philippines.